Hello? So, yeah. sorry, no. Dapat kahapon ako. Kaya lang, yun naman, malakas ang ulan. So, una tayong hello, Yech. Tawag dito, una tayong naglinis-linis muna. Kamusta naman kayo? Sana okay kayo, no? So, hindi muna tayo mag-aircon ngayon. Hindi muna tayo. Hello, JM. Miss ko din kayo. Hello, Ann. So, hindi mo tayo mag-aircon kasi grabe. No, thank you, Yed. So, tingnan natin na uunahin natin ngayon na general reading for this week, no? May a-upload din ako later. So, yeah. Yeah, buti nga. Kaso naunahan ka. Sorry, gano'n. Naunahan ka. Oh, pero sige, unahin natin ang Cancer. Thank you, Anika. Unahin natin yung Cancer, guys. So, 0121, kamusta kayo? Sana una kayo, sana okay kayo, 0126, no? 0126 ang Cancer. Sana okay kayo. Kamusta yung baha sa inyo? Okay ba kayo? Hindi ba kayo natamaan? May lagnat ba kayo? Ay, thank you, JM. Sana maayos kayo. Thank you, Prince. Alam ko sobrang hirap nito mga panahon na to. Pero, nakapag-relapse ba kayo? Okay? Alam ko. Thank you, Yech. Alam ko na may mga bagay na hindi natin control. Pero, pwede natin gamitin during that. Thank you, Prince. During that rainy season, no? Pero, hindi lahat pinapalit. Kaya, sana ipag-pray natin sila. So, let's go to our Cancer. Current situation ng ating Cancer. Para malaman natin kung ano maaari mangyari sa kanila for this week. Tinry ko talaga. Hello, hello, Yech. Tinry ko talaga kahapon mag-live. Kaso talaga, hindi talaga ako inabot. Sabi ko nga sa inyo, solar girl ako. Inahabol ko talaga yung araw. Tapos, hindi ko alam na nilalagnat na ako. These past few weeks na wala ako, talagang labas-masok ako ng hospital. Pero netong linggo, nung nakaraan, hindi ako pumunta kahit kailangan ko ng CT scan, no? Thank you, Aisa. Hello. Hindi na ako pumunta. Mukhang okay naman ako. Tingin ko. So, yun na yun, no? Tingnan natin yung Cancer. Current situation ng Cancer para malaman natin, no? Tawag dito, bumigay kasi yung katawan ko, guys. Hindi ko talaga alam. Alam niyo yung pagkahiga ko, steep na talaga ako. May ino-order ako, tas biglang tulog na ako. Hindi ko alam. Ilang oras na kumakato. Kasi mag-isa lang ako dito. Yung nasa kabila is family ko, diba? Parang di naman nila alam. Pero, naka-spend time ako sa mama ko. So, I'm happy. Then, sobrang alala niya. Tapos, yung lifestyle ng pagkain niya. Thank you, Bad Joe. Yung lifestyle ng pagkain niya. Ibihago niya din. Nag-aalala kasi siya. Okay. Cancer. Okay. Current situation is, may nararamdaman ka na pagmamahal, no? Pero hindi siya kasi masabi. Masikip sa dibdib, hindi ko alam kung paano siya sasabihin. Pero parang gusto mo lagi itong kasama. Yun, sure ka. Itong tao na gusto kong laging kasama. Parang gano'n, no? Cancer. Masaya ako pag kasama to. Hindi ko lang masabi yung nararamdaman ko. Kasi may bagay muna na dapat ikaw na gawin. At yun yung parang medyo nakakasikip ng dibdib mo kung bakit kailangan na hindi. Thank you, Aisa. Thank you, Aisa. Hindi mo, oo, kasi siguro hindi pa nga yung tama yung panahon or yung sitwasyon, kaya hindi mo na dapat sabihin. Ang maganda na kasi dito, Cancer, acknowledge mo na hindi ito yung tamang panahon. Ito yung hindi tamang oras, kaya hindi ko muna pwedeng sabihin, kahit gustong-gusto mong makasama tong tao to, okay? Ibig sabihin nun, kailangan may ayusin ka muna. Yun yung mahalaga. Kasi lahat ng ibang tao kasi Cancer, hindi nila alam yung dapat ayusin. Parang gusto na lang nilang mang-iwan ng ibang tao, mang-gaslight sa sarili nila, na deserve nila. Lahat naman tayo deserve ng love, no? Pero minsan kasi,
deserve din ng taong iiwanan mo, yung totoo. May mga tao na hindi ka papakawalan. Doon ka lang yung pwedeng, alam mo yung go signal, na okay, hindi ka pala makakausap ng matino, ayaw mong pares tayong malaya, no? Parang ganon. May mga tao naman na kaya mong kausapin ng maayos, na matatanggap yun. Kasi may mga tao na tatanungin yung sarili nila, at least i-end mo yung cycle na ganon, no? Tapos, ilaban mo yung sarili mo. Yun yung sinasabi ng balance of life. Kasi may mga ibang tao, iiwanan nilang ayaw ng responsibilidad. Yung iba nga napapanood ko sa mga crime stories na, alam mo yun, kung ano na nang ginagawa sa pamilya nila para lang iwanan yung isang pamilya nila para sa isang tao. Instead na magkaroon ng accountability na hindi ko kaya, na hindi na kita mahal, na ayusin na lang natin sa ganito para sa mga bata kung may anak sila. No? So, at least ikaw, cancer, alam mo yung accountability. At alam mo na, ang maganda lang din talaga kasi parang alam mo na pag natapos mo yung pinagdadaanan mo, kung ano man yan, may chance kayo. Hindi ka nawawalan, no? Although hindi pa pwedeng sabihin yan. So, kung yan ang current situation mo, then, yung reading na to, kung ano maaaring mangyari sa'yo this week, no? Tingnan natin. Okay. Puro horror sa crime stories kasi pinapanood ko rin, no? Kaya, yun din naman yung nakikita ko. Na yung ibang tao, mostly is gumagawa ng mga bagay na hindi tama kasi they don't want to take accountability. Okay. Completion. So, sinasabi dito na, thank you Sarah, sinasabi dito ng guides mo ha, ang overall energy will be a heart pain pa rin, okay? Gusto ko sana sabihin heartbreak, pero heart pain pa rin. At kailangan mo nang i-complete mo na yung istorya na yon, okay? Kasi kailangan mo nang matapos yon, okay? Kailangan mo nang i-hang in there, okay? Yun yung sinasabi nila. Kasi kailangan mo nga muna talaga na magkaroon ng clarity on your own, no? Kailangan mong malaman kung ano talaga yung gusto mo, yung priority mo. Syempre, lalo na kung papasok ka sa isang relasyon. Kasi magiging dalawa na kayo niyan eh. At pagka kayong dalawa, or kung meron ng iba sa inyo na meron ng iba, kailangan mo ng reason kung tama ba yung gagawin mo, iiwanan mo to, bakit, anong dahilan, baka mamaya kung magpalitan mo man to ng iba, diba, yung tao na sabi mo na mahal mo ngayon, baka iwanan mo din pag na-inlove ka. Parang ganun na yung gusto mong malaman, no? So, yun din yung issue mo for this week, no? Kasi, hindi ka naman nalilito, pero siguro natatakot ka na baka mamaya, ma-inlove ka na naman sa iba, iwanan mo rin to, parang gano'n, no? So, kailangan mo ng clarity kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Kung ito bang taong to, naka-align ba kayo, pares ba kayo ng tawag dito ng mga goals? Kung hindi, ano pwedeng maging parang mixture na maging tama ang timpla ninyo. Kasi, syempre, lahat naman tayo, no? Ang mga tao rin naman na 50 years nga na nakikita ko na talagang napo-fall out of love, no? Dahil hindi nila sinasabi yung mga totoong nararamdaman nila o sinaset aside nila hanggang boom, sumabog na lang, no? Bigla na lang silang naghiwalayan. Madami akong na-handle na ganun. So, yeah, may mga tao kang makakakolab. Yun yung mga tao na magsasabi sa'yo na to be strong. Okay? Might be ito yung mga ka-work mo or inside sa work mo, no? Mas magiging hands-on ka doon. You will make a judgment for this week about sa tao na napaka-independent. Ito yung tao na nurturing, pero practical. Napaka-stable nitong taong to. Ito yung taong hindi humingi sa'yo ng tulong, pero ito yung tao na parang tinutulungan yung mga ibang tao. At itong taong to, bakit mag-make ka ng judgment towards this person? Okay. Might be ito yung tao na in third party, no? Itong tao ito na hindi nga kailangan ng kahit, ano na siya eh, stable na itong taong to, no? Might be, ano na din, working
parent na rin, no? Single parent, yan. More on, lagi siyang nasa bahay. So, mag-make ka ng judgment towards doon. Titingnan mo nga talaga kung ito yung taong para sa'yo or ano. Titingnan mo bakit ito yung taong nagpapasaya sa'yo ngayon at bakit ganun yung magnet mo towards this. So, next natin is, okay. Next natin is Aries. Okay, let's go to our Aries. It's 10:51. 10:51. 10:51 Aries. Hello, Miss Cha. Ay, teka, hindi ko na thank you. Hindi ko na thank you. Sino yung nagpadala? Thank you. Okay, Aries. Current situation ng Aries, please. Star Angels, please. Help me. Current situation ng Aries. Hello, Anika. Thank you. Larbin ba mo? Yes, lahat ng tao nagkakaroon ng problema sa family, no? Wala naman yatang hindi. Bata pa lang ako. Pinanganak pa lang ako, may problema na ako sa family. Hello. No? Okay. So, Aries, please. Aries, current situation ng Aries. Guys, listen sa current situation na hindi porket Aries kayo. Ito na to, no? I think lahat meron problema at magkakaroon. Sorry, ganun. Okay, family. About sa family ang aking Aries. So, kung may involved na bata to, you will try to parang maghanap ng solve ng problema sa inyo na or solusyon sa about sa bata. Ngayon kung wala kayong involved na baby dito or bata, you're healing your inner child. And Aries, frankly, might be resonated ka kasi same ng spiritual path ng Cancer. Nasa gitna rin siya. So, alam mo dapat ayusin mo na sa buhay mo and you continue in denial kung ano yung nararamdaman mo. Okay? Kung ano man yung part na nararamdaman mo, even emotionally sa sarili mo, no? So, tingnan natin ang week mo ngayon, Aries, kung parang nagmi-mirror ang Cancer at Aries ko. Kung ano maaari mangyari sa'yo within this week. Okay? Tingnan natin, no? Okay, so, yun nga lang, baliktad na card agad. Ay, i-block ko lang to, may sayad pala siya. Okay. Thank you, Marie po. Thank you. Okay. Thank you, Marie po. Ayan, nakalimutan ko na naman. Charan. Okay, yan. Tapos na yung Cancer, guys. Unang-una na siya. So, yung mga taong hindi nakaabot. Thank you, Jerp. Follow nyo ako sa Ohanes Live sa YT and FB, no? Okay. For this week, may mga bagay ka hindi mo papakawalan. At yun yung mga bagay na magkakaroon ka ng stability. Might be job, might be kung ano man yung position mo sa life mo, Aries, no? So, hindi mo papakawalan yon. Even though na sinasabi ng guides mo na dapat pakawalan mo na kasi hindi ka na masaya. It burdens you pero parang hindi, sanay ka dito so kaya ayaw mo. Mananaig yung insecurity mo sa sarili mo for this week, no? So, parang may isip mo kasi na magiging bakit sobrang bigay mo for nung mga nakaraan sa mga tao, magiging victim mentality ka. And I'm not sure kung makikita mo na yung dynamic ng sa paligid mo, Aries, is codependency lang, no? Kasi supposed to be dapat if you're giving, alam mo nagbibigay ka, hindi mo makikita na parang ano ka na I'm sorry,
Chinese ba yung name niya? Hindi po ako nag-aano na, no? So, wag ka po, general reading po ako, hindi po ako magla-love reading agad, no? Yung nag-PM sa akin sa Japanese yun, no? Na name sa FB page ko. So, yeah, medyo magiging overly sensitive ka. Why? Simple lang. Yung pagiging moody mo for this week is may dahilan. Okay? Kasi may bagay ka na gustong sabihin, yung emotion mo, tinatago mo. Okay? Hindi mo mailalabas. So, lahat ng tao na tinatago yung emotion nila, usually, yun yung mga tao na paano ko ba sasabihin? Na hindi nila, yun yung mga tao na hindi nila masabi yung emosyon nila, yun yung mostly na irritable. Okay, hindi nila masabi yung totoo, or wala sila sa tamang posisyon, wala sila sa tamang place, wala sila kung saan nila gusto. Okay? May pwedeng ngumiti-ngiti ka sa labas, or pakita mo na okay ka, stable ka, okay yung money mo, pero hindi ka masaya kung nasaan ka. So, kaya mo instead na isipin na wait, dapat mahalin ko yung sarili ko for this week, no? Dahil sa overgiving ako, dapat ako naman mabigyan ko sarili ko. Ang isipin mo, oh my gosh, biktima ako, no? Lahat naman ng tao nagiging biktima, no? Pero paano mo dadalhin yun? Magiging magbibiktima ka rin, mga away ka ba or what, 'di ba? So nasa iyo 'yon, Aries, no. May mga bagay ka na iti-take control. Ita-try mo kasi na kalimutan yung mga bagay na what if kung gawin ko to, magiging masaya ba ako? So parang ipapakita mo na I'm on hands dito. Hindi ko ipapakita na yung emotion ko is medyo malito, pero kaya kong maging on hands in 3D. Kaya ko to sa trabaho, kaya ko ng ganyan, kaya ko mag-company, kaya ko ng blah blah blah. Pero sa emotion, hindi mo ipapakita yon. So magiging defensive ka about to, no? So dahil doon, magkakaroon ka ng conflict. Okay? So iwasan mo, Aries, para maiwasan to. Sabi ko nga, energy reader ako, pwede ito mabago, no, Aries? I think kailangan mo, kung hindi ka nagtitiwala sa ibang tao or hindi kailangan sabihin ko ano yung nararamdaman mo, mag-isa ka muna. Pwede ka rin, habang mag-isa ka, try mo muna na mag-meditate. Kung kaya mong tawag dito na ilabas yung feelings mo. I'm not really sure kung paano sa ibang tao. Sa akin kasi, during the training season, Aries, talagang nilalabas ko kung ano yung emotion ko. Lalo na, for me, na empath ako, na sobrang ang hirap na hindi ako makahinga pagka makikita ko yung lungkot ko kasi nasa nasa buong mundo na. Okay, hindi ko alam kung saan siya lalagay. So, yung sa'yo, I think, kailangan mo mag-isa. Be honest to yourself, yun yung pinakauna. Okay? Yung the rest is up to you kung paano. No? Hello, Kim. So, that's for Aries. So, huwag mo iinit yung daanin sa init ng ulo mo para sa ibang tao. Tingnan mo muna kung saan nanggagaling yung galit mo. Hello, Anika. No? So, thank you, Anika. So, yeah. Okay, so let's go to Libra. It's 1902. Libra, 1902. Alam ko rin kasi yun, Aries, eh. Yung galit na bigla nilang magkagalit. Sa akin din, ganun nila. At naman ng tao, hindi lang nila inaamin before. Pero, nangyari rin siya sa akin na I'm in denial, no? Na hindi ako masaya. Kasi akala ko kompleto ako. Hindi ko alam na di-drain na ako. So, suggest ko na isa sa mga ginawa ko rin nung wala akong space, no, nung umiyak is to uminom ako mag-isa. Nagkulong ako sa kwarto. Oo, yun siya, no. Yan, so Chin, kahit yun yung name mo, hindi ikaw yung mauuna dito, no? So, no, sorry. Tingnan natin ang Libra.
Sorry, Chin, hindi ikaw yung mauna dito, no? Yung mga family soul tribe ko, saka yung first three na magkakaibang tao na zodiac sign, no? At hindi kami love reading unless yun yung lumabas sa general reading for this week. So, yeah. Huwag po kayong, tawag dito, yung parang gagawin nyo lahat. Learn mag-follow ng rules, no? At maghintay. Baka mamaya, hindi naman dapat mag-focus sa love. Pero may iba na focus sa love. Minsan, kahit na lumalabas sa akin, hindi ko pinafocus nila. Wala naman ako love life. So, yeah. Teka, Libra. Ayaw ng Libra ko mag-open. Pero pinaka-ano ko lang talaga yung taong gustong mauna na hindi alam yung rules ng isang bagay. Para ka kasing pumila. Tapos, pinaka-ayaw ko lang naman yung ganun. Starbucks nga, ikat mo. Ayun kita. Excuse me? Maliban na lang ka, elderly ka. Pero, pagka, excuse me? Tapos sasabihin, sana ako kanina andyan ako, excuse you. Oy, maniwala kayo, kala nyo mabait ako. Pagka inano mo ko, nako, okay. Libra, so, okay. Ayaw mo sabihin nyo about sa soulmate mo. Kasi, okay na. Yes, Aiza. Okay na okay ka, Libra, from the outside. Pero kung sa nararamdaman mo sa isang tao na parang tingin mo na, tawag dito na, hindi dapat. Okay, yung sinasabi. Kasi, kinat up ka rin ng taong to, pero tingin mo kinat up mo na rin siya. Okay? Wala na tong, hindi na to, parang, hindi na yun magiging okay. Andun nga yung love, pero, kahit na wala naman tong taong to sa buhay mo, nag-cut off. Thank you ba, Jo? Kahit nag-cut offan kayo pareho, sabihin na natin gano'n, na Libra. May mga bagay kang nahanap na hindi mo akalain na kailangan mo sa buhay mo. Okay? So, sinaset aside mo to, hindi mo sinasabi yung tungkol dito sa taong to. Probably, okay ka talaga sa labas. Probably, ibang problema yung sinasabi mo. Probably, iba din yung tawag dito, yung parang, para makuha mo yung sagot, ibang tanong yung, kumbaga, nire-replace mo. Kumbaga, alam mo, para kay to, pero para sa'yo yun, parang gano'n, no? So, yeah. Kasi, kahit totoo ay nararamdaman mo, hindi mo talaga magawang sabihin dahil hindi siya pwede. Yun yung sinasabi. Pero may mga bagay ka nakita na karmic situation and karmic people around you because of this person na nakatulong sa'yo. Na kaya at the same time, hindi to mawala sa isip mo at buhay mo. Parang sabihin na natin, dumaan lang siya minsan sa buhay ko, pero ang laki ng impact ng taong to sa pagbabago ng tinatahak ko, no? So, it is the current situation, Libra. Ang reading na to ay para sa'yo, no? Hi, warrior. Yan. Nice name. Tingnan natin. Na ako na masisira yung tawag dito, yung kalikasan, naiinis ako, gigigil ako. Hindi ko naman sinabi mawalan ng tirahan yung mga tao. Ang dami naman mangyayari sa Libra. Kunin natin to, ha. 6 binigay sa akin, ha. Nilagay ng lungkot kasi parang, paano pa yung mga kabataan, no? Paglaki nila kung wala na, no? Hindi ko siya alam kung paano. Okay, defensive pa rin for this week, no? Libra, bakit magiging defensive mang Libra ko? Kasi ang dami mangyayari sa buhay mo, ha? Okay. So, ikikip mo sa sarili mo yung bagay na nare-recognize mo. Okay? Might be, sabihin natin yung
negative pattern ng kaibigan mo, katrabaho mo, partner mo, or what. Pero ikikip mo yon. Magiging defensive ka lang ngayon na parang unting-unti kang bibitaw, or unting-unti kang lalayo, or unting-unti mong aayusin. It's up to you, no? Okay. Ang daming card na binigay sa akin, Libra, ha? 6. 6. Okay. So nakita mo nga na niloko ka o lolokohin ka for this week, no? Pero parang imamanipulate ka through nurturing. Parang, uy, wala lang yun, babe. Ano ka ba? Di ka nga dito, libre kita. Hindi, tara. Ano tayo? Outing tayo. Parang ganun yung sasabihin, no? Pero parang alam mo na kahit anong pang-uuto ng taong to sa'yo, okay? Kahit hindi to love life, kahit family to or what, no? Tapos na talaga. Hindi mo na kayang palagpasin yung paulit-ulit na panluloko ng mga tao sa'yo. Yeah. So, mga yung sinasabi, mag-isolate ka, kasi parang makikita mo na lack of movements, no? Parang paulit-ulit na lang, walang nangyayari sa buhay ko, patawad ako ng patawad. Sa sobrang gusto ko, sabi ni Libra, sa sobrang gusto kong maging balance sa iba, maging fair sa iba, ako na yung unfair sa sarili ko. During that time na magiging mag-isa ka for this week, yung isolation na yun, yung loneliness na yun, yung pagiging withdrawal mo sa mga tao, it's a good sign for a death and rebirth. Ibig sabihin, may isang part ng pagkatao mo na mapapagod na hindi mo na kaya at may bago na ikaw na lalabas na sa pagkatao mo or ugali mo na makakatulong sa'yo sa thank you mind sa tamang landas na tatahakin mo, Libra. So, that's for our Libra. At least kahit marami, kanti lang. Okay, next is Sag. Okay, Sag is 27, 22. 27, 22, Sag. Ba't inuuna niyo yung Sag? 22. Ano nga? Basta 22, 30 na lang. Ganon. Anika, thank you. Okay. Baby Kim, tapos na si Cancer, nauna siya. Check mo ibang sun and moon and, moon and rising mo, no? Tingnan natin. May isang tao na ng message sa TG ko. Itong, ano ba name niya? J yata yung simula. Na ko, hello. Tapos ine-erase niya rin naman pagka, hindi ko lang siya nire-replyan kasi hindi ko alam kung anong gusto niya. Hindi kasi dati, nire-replyan ko na siya ng hello niya. Yung unang hello, guys, magre-reply ako. Pangalawang hello, hindi na. Kasi kung hindi mo sasabihin ko ano yung gusto mo, parang, nairita ako. Tapos may din na, hello, good morning, love. Binablock ko na siya. Mamaya naman kasi sabihin, jowa ko yun. Okay, Sag. Ayoko malito din yung mga tao. Wala naman akong jowa. Wala pa. Alam ko naman yung kulang sa akin, pero ayoko nun. Yes, meron. Ayan yung ko, Aiza. Rising ko, Aquarius. Okay. Saji, anong nangyayari sa'yo? Okay, Sag. Oy, gusto ka makausap ng isang masculine energy. Okay, might be your mirrored soul. Imposible na, yan, na, tingnan mo siya. Anong ginawa ko? Medyo, marami na nangyari sa inyo nitong masculine energy. Hindi ko alam kung naging kayo, ha, Sag. Pero magulo kayo, hindi kayo nagkakaroon ng alignment. Okay? Hindi kayo nagkakatugma ng sked or what, or ganyan. Siguro magkikita kayo, ganyan. Basta hindi kayo nagkakatugma. Pero itong taong to, single na to, ha? So, hindi to double, triple. So, kung iniisip mo na, baka siya yun yung, no, single na siya. Okay? Marami ka na nakikitang sign about this person. Okay? So, nagkahiwalay kayo dahil sa spiritual path, dapat meron mo nang gawin, blah, 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 dahil madaming karmic and,
madaming trauma bond ang dapat nyong bitawan bago magkasama to live a happily ever after ang sinasabi ng guides mo, no? So, I'm not sure kung makaka-relate ako dito. So, marami kang ditong, tawag dito, signs na nakikita about dito. Naalala mo siya tuwing marinig ng isang kanta, isang numero, color red might be, tawag dito, ayun yung nakita ko. I hate red. Okay. So, yeah. Ay, isa yun sa symbol. 6 might be, yeah. Okay. Wala na akong maalala. So, yun yung mga signs na ganon. Or, depende kung ano yung nakikita mo, no? So, Sag, tingnan natin. Ang mga aring mangyari sa'yo. Kung resonated ka dun, Again, guys, kahit hindi kayo Sagittarius, kung resonated kayo sa current situation na yon, then yung reading na to ay para sa, ano ba naman to? Ayoko nang bumili ng panty. Hindi na siya okay sa buhok. Kanina okay siya. Okay. Tingnan natin. B. Sorry, tapos na yung Aries. Check mo yung mo, B. Ibang, mo, zodiac sign mo. Natapos na siya. Nagmi-mirror ang Aries saka yung, yung ang pagkakaalala ko, ang Cancer. Oo, yun ang pagkakaalala ko. Magkaiba nga lang ng way of, solving sila, no? Okay, such, this week is healing. A lot of healing. Healing to what? Gusto ko malaman, healing to what? Okay, so, tatanggap ka ng mga tao na papasok sa buhay mo. Parang, before, hindi ka nagtitiwala. I mean, wala ka pa rin tiwala, pero parang susugal ka sa tao para magtiwala. Okay, for this week, yun yung, mo. Uy, biruin mo yun. Sayang. 9 of Cups sana, pero upside down. Yeah, kasi, kakaroon ka ng, yung tao na nagbigay sa'yo, yung akala mo yung tao na tutulong sa'yo, or yung tao na magbibigay ng happiness mo, or siguro may plano kayo before, ito yung taong babalik. Okay, for this week. Maaari siyang bumalik. Thank you, B. Ito yung current situation, ha. Ito yung energy niya as of now. Gusto niyang bumalik. Okay? Ito yung dating... Nagbigay ka na dito dati, Sag, pero napaka-ungrateful nito. Pero ngayon parang gusto niyang magkaroon ng peace between both of you. Protektahan ka din. Isa yon. So, magiging mataas ang boundaries mo sa taong to. Why? Magtitiwala ka, pero magiging mataas. Kasi parang, siguro, okay, payag ako na makipag-work sa'yo, pero hindi ako magtitiwala ng ganon. Okay? Parang, hindi ko papahawak na yung pera ko sa'yo. Parang ganon. Dati pinahawak ko siguro, pero ngayon hindi na. So, depende, no? Kung anong collaboration ba to about sa money, sa trabaho, sa business, or sa love, hindi ko alam. Ikaw lang nakakaalam naman. Okay. Ito ba yung person o siya? Okay. Justice card and King of Wands. This person is very fair. So, kaya siya bumabalik. Kasi, gusto niya maging maayos kayo at ipapakita niya sa'yo na this time around, marunong na siyang, sabihin natin, humawak ng mga bagay-bagay, no? Hindi na to yung tao na parang eme-eme. Gusto sabihin words, no? Pero marunong na siyang mag-take accountability. Yan, yung isa sa mga sinasabi ng guides mo. Yeah, andito. At ready nang humarap ng consequences. Okay? Pero willing na rin mag-take control, not to become fixated, pero control na parang hindi na ako tatakbo. Yun yung naririnig ko. Hindi na ako lalayo. Kasi may pagka-optimistic na rin yung person na to. Might be meron ang Leo sa chart niya. Okay? And Libra. Okay? So, probably that's for my Sag. Next is Leo. Leo is 34-45. 34-45. Ang hirap pa naman magtiwala. Alam ko pa naman yun.
Sage ako eh. Sobrang tiwala kaya. Kailan kaya ako natutun mo? Ilang taon, Amy. Painom ako ah. Ay, salamat. Naka-ano ako. Naka-sterilize na ako nung ano. Di pa kasi ako nakakabili ng another battery, guys. Okay, so current situation ng aking Leo. Cancer, ano B, tapos na siya. Tapos na yung cancer. Nauna siya eh. Okay, Leo. Badyo, nahuli ka, pero darating tayo dyan. Okay, guys, ano ha, tawag dito, wala na, guys, yung mga ano, yung mga walang family soul tribe, pwede din kayo mauna. Basta tatlo kayong magkakaiba na person. Kaya nyo unahan yung family soul tribe ko. So, make sure na, alam nyo yun, meron kayong katulad na, halimbawa, ano ba yung wala? Virgo, tatlong Virgo. Pero, mali mauna yung soul tribe family. Nakita kong Virgo kanina. Okay, Leo, cut off, So, naalala ka from the past na kinat off ka nitong taong to. Okay. Kasi nararamdaman mo pa rin yung pagmamahal nito kahit hindi kayo magkasama or hindi na kayo nag-uusap. Kaya nagkakaroon ka ng desire toward this person. Probably tinitingnan mo pa rin siya through online. So, kung hindi to ang current situation mo, Leo, hindi to para sa'yo. Okay? So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa'yo. Kung yun ang current situation mo, yung reading ng weekly is for you. So, bukas, guys, meron naman tayong love reading. Okay. Tingnan natin. Leo. Ang Leo ko, please. Ooh, card mo to. Yung unang lumabas. Okay. Yung mga ibon ko, nandoon sila. Okay. Okay. So, this week is why. Gusto ko muna malaman bago ako magsalita ng MM. Marami kang hihindian ng mga third party. Okay, or party mismo. Or inuman. No? So, isa yan sa mga bagay na hihindian mo for this week. Kasi you wanted to become stronger. Okay? Why? Naghahanda ka para sabihin yung nararamdaman mo sa isang tao, ipaalam sa taong to. May tinatapos ka lang muna na sitwasyon, pero you are willing to start over again. The full card, no? So, nice, Leo. Straightforward. Alam mo yung gusto mo. Wala, may nag-message sa akin. Okay. Wala kasi, nag-uusap ka. Hindi na. So, that's for my Leo. Nice! Alam niyo yung gusto niya. Alam niyo yung haharapin niya. So, ayoko muna niyan. Bad influence kayo. So, kailangan ko munang harapin to. Ready na ako i-close tong chapter na to. And masabi na yung bagong chapter ko. So, let's go to our Taurus. It's 3827. 3827. Kasi naglolokohan kami. Kasi nga, ang hirap na nga ng buhay. Tas, may nakita ako na, na video. Nainggit ako eh. Inggitera ako eh. Yung partner niya, ganon. Nagkaroon siya ng, yung sobrang matured na guy, no? Tapos sabi ng lalaking to. Sabi ng babae, parang ako, ay, split the bill po. So, binigay niya din yung yung credit card niya. Tapos, tumawa lang yung lalaking matured, no? Puti na yung buhok niya. Tapos, sabi niya, sorry. Yung ex niya kasi is Gen Z or millennial nga. So, sabi ko, ay, nainggit ako. Sabi ko, thank you, queen. Sabi ko, gusto ka ng ganun na jowa. Tapos, sabi nung na nag-PM sa akin, hindi ko daw kailangan ng ganun. Blah, 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 blah. Hindi niya nakuha, kaya natawa ko. Hindi niya nakuha yung ibig ko sabihin. Ba't ka naman hindi kailanganin ng masculine na gano'n, no? Napaka-generous, no? At maunawain. Kailangan ko noon siya, hindi noon. Tingnan mo makikita mo na doon kung toxic. Okay, ba-block ko yung hindi guys, kasi tinitingnan ko yung pang-unawa talaga ng lalaki ng liligaw sa. Tapos pag nakita ko na mali yung pang-unawa niya,
Oo, yun nga, Aisa. Kahit basta provider ba, iba-block ko talaga siya. Mamaya. Hindi kasi guys, promise, nagpapaligaw naman ako. Pero pag nakita ko yung mindset niya na, ay, ang labo ng mindset na to. Ang layo sa gusto ko iparating. Ang nakita niya lang is parang, syempre, igagaslight naman nga naman niya. Kasi nga, hindi niya kaya abutin. No? So, bye-bye. Hindi ako natatakot mawalan. Actually, natatakot nga ako magkaroon ng relasyon na parang papasok sa bahay, tapos ipapasok yung sapatos niya, malinis yung bahay ko. Baka iba to kay sapatos niya papunta. Or halimbawa, kung maging live-in na kami, tapos yung mga damit niya itatapon niya kung saan-saan. Baka maganto ka siya. Kung magli-live-in ako uli, ang mangyayari doon, siya na maglalaban ng damit niya. Damit ko, hugas niya plato niya, hugas ko plato ko. No? Saka hindi na ako magli-live-in. Gusto ko yung, kung may makakasama ako, dapat kasal na kami. Ayoko, alam niyo yung live-in kasi gagawin mo yung mga bagay na gawain ng asawa. No? So, wag kayong magli-live-in na, tas gagawin niyo yung gawain asawa. Put a ring on it muna, ano. Okay? Payo ko lang naman. Okay. May iba naman kasi gusto nila live-in muna para makilala isa't isa. Yun din yung akala ko nun. Ay, wala namang kwenta. So, okay. So, yeah. Taurus. So, may anxiety ka as of now. Natitriggered ka sa mga bagay-bagay. Madali kang masaktan at this moment. Pero you try naman na parang maging kalmado at i-cleanse yung mga negative pattern mo. And also yung mga sa paligid mo. Parang siguro, nililinis mo rin yung mga bagay na nagpapairita sa'yo. Oo, wag mo yung ibibigay. Tama, ay, wag mo ibibigay yung yung sa asawa, jowa pa lang kayo, kakabwisit. May sila, may libreng katulong. Okay? So, yeah. Tapos, ang sasabihin pa, sila yung kawawa. Ngayon ko nga lang naintindihan yung kanta ni Hilary Duff eh. Ano nga yun? Stranger. Yun. Hoy! Jess, ikaw! Yan! Ikaw yun, no? Ay, so, hati naman. Actually, nung nag-live-in ako kasi, guys, sobra. Mula ulo hanggang paa. Ultimo, yung powder sa paa nun, ako naglalagay. Sa likod powder nga din, ako din naglalagay. At tapos nalaman ko, nagtsuktsakan sila nung babae dun sa sa taas lang ng apartment namin. Nakita ng mga, kasi Sagittarius ako, no, yung mga kapitbahay doon, very found out me, no. Sabi sa akin ni ate, bakit daw ganon, bakit ganyan. Tapos may nanliligaw sa akin na si June, yung name niya. Yun yung nagbigay din sa akin ng unang work ko dun sa Caloocan. Alam mo noon, hindi pa ako naniniwala hanggang sa yung best friend niyang babae. Yung nagsabi sa akin, wag ka na dyan. Alam mo ba, tulog sila dyan. Oo, tama. Ay, sa matagal na to, kaya okay na ako. Dati hindi. Saka nagkaroon pa siya ng STD. Kaya wala akong paki doon. Okay, pero gusto niya mag-comeback, pero ayoko na. Tinatry ko naman, actually, okay naman kaming dalawa, to be honest. Nag-uusap pa kami, lumalabas pa nga kami madalas, pero hindi ko nakikita yung sarili ko sa kanya. Basta hindi ko gusto yung, ayoko mag-settle lang dahil nandiyan lang. Gusto ko makita yung tao na may determinasyon, na hindi ko kailangan sabihin, magbago ka nga. Yung kaya niya mag-align sa akin, kasi kaya ko eh. Sa guitarist ako eh. Okay, kaya ko. So yeah, that's for my Taurus ha. Kung halimbawa malungkot ka ngayon, nag-wish ka ng divine intervention, may anxiety ka, natitriggered ka, you feel crush, nag-cleanse ka naman ng mga bagay na, halimbawa kung magulo yung kwarto ng Taurus, gusto mo ayusin yun dahil siguro ayaw mo din mag-cloud ng mind. And totoo yung Taurus, kailangan mong ayusin yung nasa paligid mo para makuha mo yung bagay na clarity,
Ang alam ko kasi lagi, Taurus, kung hindi maayos ang paligid mo, you're not ready for a second, parang second chapter ng life mo. Parang paulit-ulit ka sa first chapter nun. Sabihin natin, yung first episode, hindi ka pa nagpupunta ng second kasi nga, hindi pa siya maayos, no? So, tama naman yung ginagawa mo ni Cleanse ka. And, wag mo isipin, Taurus, na porket na sensitive ka, parang mali yun. Siguro mali yun sa ibang tao na, alam mo yun, yung hindi nakaka-open ng empathy nila. Pero for me, Taurus, pag may tao nag-backlash sa akin, babaklashin ko ni Char, joke lang. Hindi, depende kung anong part ka ng or kasi ganito yan, guys. Syempre, natural pag nag-backlash ng magba-backlash ka din, di ba? Pero pag sinabi ng tao na to na I'm sorry na medyo marami na okay na unawaan ko, pero huwag mo na ulitin na ganun ako, madali lang din naman ako kausap, no? Hindi pa, Bex, wala pa. So, ibig ko sabihin, wag kang maging negative sa sarili mo, no? Na parang mali yun. Ay, nasa tama ka naman. Pero, what I'm trying to sing is, kung hindi mo mailabas dahil hindi nga na masabi yung totoo, or syempre, kasi hindi naman, mahirap talaga magtiwala ng totoong emosyon, wag mo na lang siya ipasa. Kaya nga laging sinasabi, ka muna, isolate ka muna. So, tingnan natin kung para sa'yo to, Taurus, kung yun ang sitwasyon mo, okay? Okay, wala pa naman akong Scorpio din. Uy. Okay, naunawaan ko kung bakit medyo cloud yung mind ng Taurus for this week. Yung intuition niya, hindi niya mapapalo. But, okay. Yeah, nakita ko dito yung personal closure. So, supposed to be, dapat, may na-close ka na sitwasyon o pangyayari or sitwasyon sa isang tao na hindi mo nagawa. So, ang nangyari sa personal closure, for this week, mangyayari siya ng, thank you, Jess, force closure. So, sorry talaga, no? Sorry talaga, Taurus. Supposed to be magiging mas magaan sana siya kung tayo yung magkakaroon ng, ganito yan okay? Sinabi na pinalo mo yung intuition mo dapat na, uy, alam ko walang pasok ngayon. Pero dahil naghihintay tayo kasi sino man ang mayor nyo, late na siya, nabasa ka patuloy. Pero kung nagpalo ka, hindi ka sana nabasa, hindi ka rin naman matatag absent. Kasi nga, di ba, naman pala meant to be na, alam mo yun, walang pasok. So, yun yung pinaka-close na gusto kong sabihin sa'yo, Taurus, no? So, kaya siya magkakaroon ng forced closure for this week. Yung bagay na ayaw mo, na nasanay ka, pero magkakaroon na ng close chapter yon. Maging libro na gusto mong basahin pa ulit-ulit, bigla siyang mawawala. Kasi it was meant to be. Ganon din yung nangyari sa punda ko. Hanggang hindi ko nahanap. Linis ko na. So, yeah. Dahil doon, lalo ka magkakaroon ng black intuition. Parang, bakit nangyari to? Unfair to? Nalilito ka? Iniisip mo pa baka kung baka may hidden motive dito, kaya ganyan o ganon. Actually, kung may hidden motive dyan is to follow your intuition. Na dapat, bakit natapos to ng ganito? Yun yung pinaka-mahalaga. Bakit nga ba natapos to? Ano ba nangyari? Bakit ganito yung pagtatapos nito? Hindi mo na pwedeng balikan para magkaroon ng, alam mo yon, sana na bago mo, pero pwede mong balikan para may matutunan ka. So, paano mo matututunan yon? In a angry way ba? In a victim way ba? Or dala-dala mo siya para sa susunod na, alam mo yon, yung gagawin mo. Eto, alam mo na yung sagot. Okay? So, may mga conflict na mangyayari dito, disagreement sa ibang tao and also sa sarili mo. Dahil nga, hindi mo alam kung ano yung, bakit nangyari to, saan nagsimula to. Although, I think alam mo, pero syempre, may times pa rin na magka-clouded yung mind mo. At magiging mataas yung boundaries mo sa mga taong nasa paligid mo. At parang talagang protektahan mo yung feelings mo, yung emotion mo na hindi ko alam, parang tama naman yung ginawa ko, pero bakit ganito? Hindi nga ako bumitaw, pero bakit ganyan? Siya bumitaw, siya nag-gano'n, parang gano'n, no? So, I hope na malagpasan mo to, Taurus, no?
hindi ko sinasabi yun na yung naging force na yun para manghinayang ka or what. Sinasabi ko yun is para alam mo kung saan mo dadalhin yung galit, yung lungkot. Kasi natural yan. Valid yan, yung feelings mo na yan. Sinasabi ko lang is para hindi mo siya ipasa sa iba. Para dalhin mo siya as parang guide mo, no? Sa susunod na chapter or maaring mangyari sa Hello Dragon King sa buhay mo. Kasi I've been there, done that, and yung pagpapasa ng heartbreak sa ibang tao para makuha din yung sa akin yun, hindi ko sinasabi na gagawin mo yun. Validation, nung teenager ako, kasi nagkaroon ng ganyang pangyayari, tas gusto ko magpaligaw kani-kanino, may dumating na doon na mga napaasa ko na talagang umiyak talaga sa mama ko, lumuhod sa mama ko. Ang laki nung karma na binigay sa akin. Sobra na to the point na kahit pala makakuha ka ng validation, hindi mo makukuha yung feeling na gusto mo. Makukuha mo lang yung sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng ibang tao. Kasi usually, lalo na yung mga kabataan ngayon, no? Paano ba to? Pagka nakipaghiwalay sila, naghahanap sila ng iba agad, no? Nung kabataan ko kasi noon, hindi ako naghahanap ng iba. Magpapaligaw ako. Papakita ko na kaya kitang palitan ng mas higit sa'yo, mas gwapo sa'yo. Ganon. Papakita ko sa'yo, may mga sasakyan pa yun, mga ganyan-ganyan. Pero syempre, dahil isa lang naman yung taong gusto ko, hindi siya nagkaroon ng Hindi siya nagkaroon ng feelings na ito yung gusto kong maramdaman. Kahit mas gwapo pa yun. Nagkakuha pa ako ng kamukha ng crush ko ni Jun Matsumoto. Diyos ko, wala talaga. Tapos nagkaroon ng comeback kami noon. Hindi talaga ako pinili kahit may comeback. Okay? Kasi that time, GF na siya. Siyempre, ayoko na maging third party. So, ayun. Yun na yun, no? Ano nadala ko? Galit ba? No. Kasi nung na-inlove ako last 2023, yun yung pinakalas na na-inlove ako. Alam ko na hindi ko makukuha yung validation kung magpaligaw ko kani-kanino. So, ang ginawa ko na lang, sabi kasi nung boss ko, that time, yung babaeng boss ko na, huwag ko iksarado yung pinto. So, nag-attend naman ako ng mga blind dates. Pero pag una pa lang na, hindi tayo align, bye-bye. No? Kasi, sobrang close ng door nun before. Wala na akong hiningi kundi yung taong yun, noong 2023. Or, at least man lang, kahit may kamukha siya, iba Iba talaga pagka mahal mo. So, lolokohin ko ba yung sarili ko? Siyempre, lolokohin ko yung sarili ko. Lolokohin ko habang buhay na yon. So, ang ginawa ko, Taurus, nag-heal na lang ako. Hindi ako nagsisinungaling sa sarili ko. Pero at the same time, hindi rin ako naghahanap ng validation sa iba. So, iba naman tayo. Pero yun ang sinasabi ko. Saan mo nga dadalhin yung lungkot, yung galit? Kasi pwede kong gawin na wala akong natutunan nung kabataan ko. Kung gawin ko na lang ng kung inulit ko na lang uli nung 2023, magpapaligaw ulit ako! Papakita ko, higit pa sa kanya! Ganyan. Diba? Pwede. Pero dahil dinala ko yung wisdom na yon, yung galit na yon, yung lungkot na yon, dinala ko sa inform na pwede pala ako magkaroon ng validation sa sarili ko. Hindi ko na kailangan ng validation ng iba para sabihin ako maganda ako or what. Ayun, tingnan mo, malinis yung bahay ko. Okay. Hindi mo pala kailangan ng tao na magsasettle na, ito niligawan na ako na mas higit sa kanya. Okay na to. Di pala yun. Baga, titingnan mo rin pala. At iyan yung pinakamagandang natutunan ko. At sana, ganun ka rin. Para, alam mo yun, mag-end yung cycle towards that, no? Yes, yan nga. Gusto ko siya magsisi kung bakit nga hindi ako pinili niya. Pero, hindi lang to sa babae, no? Kahit sa lalaki.
sinasabi nila pangit makita sa babae iba-ibang lalaki. And tama naman. Pero pangit din para sa akin na iba-ibang babae ang kasama ng lalaki. To be honest So, ganun din naman. Pero hindi yun yung pinaka-point ko kasi kung bakit kahit niligawan ako ng ultimate crush ko noong 2023, be. Nung nakasama ko sa Kalagwas. Be. Kinancel ko yung date na yun. Kasi nga, pumunta siya ng condo ko. Sabi niya, kakain kami sa labas. Sabi ko, sunduin niya ako kasi may car siya. Pumunta sa condo, bumaba doon, nagpunta sa lobby. Tapos sabi ko, bakit ka na sa lobby? Ba't ka papasok sa kwarto ko? Kwarto ko to. Sabi ko, anong tingin mo dito? Sabi ko ganon. Hindi to, sabi ko, healing space ko to. So, sabi ko, be, crush ko yun, ultimate. Ilang taong ko hinintay yun. Be, ilang taong ko hinintay yung guy na yun. Sobrang crush ko, kamukha kasi siya ni Wasilay. Okay. Ay, sabi ko sa'yo, dahil lang doon sa kalalokohan na ginawa niya, ayun. Hindi na kami nag-usap, pero todo, ewan ko sa kanya. So, yeah, Scorpio is... yes, Aiza. Best version yourself, syempre. Yun naman yung... Actually, best revenge. Nawalan ka na lang ng pake. Nakapokus ka na sa sarili mo. Even you're not in your best version, Aiza. Yung parang, ang kalaban mo na lang talaga is yung sarili mo. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa jowa niya or sino man siya. Hindi rin unbothered, kasi unbothered para sa akin, parang... you're trying to be, no? Yun talaga nakapokus ka na sa sarili mo. Even you're not at the best, promise. Iba na siya Iba na pagka, iba na yung goal ko. Dati gusto ko, mapansin niya ako, nursing assistant pa ako, para lang, alam mo yun, nag-aral pa ako mabuti, para lang maging cum laude. Nasa process talaga siya. Tapos ngayon, parang, hindi ko pala gusto nun. Ayoko pala, although nagiging top 1 naman ako lagi, pero ayoko pala maging cum laude. Alam ko na yung gusto ko. Ngayon, alam ko na yung gusto ko. Ano ba yung gusto ko? Pera. Okay, 57, 20, no, hindi ko ex yung wala akong naging Libra, wala akong naging Scorpio na ex at wala akong naging Libra. Pero, Libra yung last love ko. Okay, so, Scorpio. Pera muna. Kasi why? Yun nga wala akong, ayaw mo sa Libra. Actually, isa sa mga hate ko, Libra, kasi lagi kong kaaway yung babaeng Libra. Kahit sa fandom. Kahit sa fandom. Wala ako naging ex na Scorpio. Marami ako naligaw na ex na Scorpio na supposed to be na may-ari ng hotel pa yun. Crush na crush ko yun. Kaso, dahil matanda ng 11 years sa akin, inayawan ng mama ko. So, hindi naging kami. Okay, Scorpio, current situation sa Libra, madaming naligaw sa akin ng Libra. Pero dahil mama ko is Libra, takot ako. Ang ex kasi ng lola ko is Scorpio, kaya takot din ako. Pero willing ako doon sa isang Scorpio. Kala nga yun, hindi nga talaga 11 years kahit nasabihin mo yung Scorpio, ganun sila, toxic daw yung nila. Napaka mapagbigay ng Scorpio. Napaka sobrang mapagbigay ng Scorpio, wala akong masabi. Wala akong masabi sa Scorpio. Yun nga lang, pag naghiwalay kayo, good luck. Good luck. Hello, Jess. Good luck. Okay, meeting. Scorpio ko, Pluto. Pero kasi ang lolo ko kasi, Scorpio din yung lolo ko. Kaya alam ko paano magbaon ng galit ang Scorpio. Okay, time is running out. Tingin ng Scorpio. Parang, mamimit ko pa ba tong taong to para magkaroon kami ng settlement ng taong to na may nararamdaman ako na soulmate sa taong to at may naririnig ka rin na gossip about sa person na to. Might be
nag-iisip ka sa mga sinasabi-sabi ng tao or sa sign na nakikita mo towards this person. So, it's up to you. Maniniwala ka ba sa sasabihin ng iba o yung tingin mo kung anong klaseng tao siya. Kasi guys, maaring iba ugali ko sa ibang tao at ganun din kayo, di ba? Kapag mahal ng Libra, oo, to the point na mama ko kasi Libra, guys, eh. Pinagkukwentuhan nga namin yung last love ko ng yesterday ng 2023. Tapos sabi niya, oo talaga, ganun si Libra siya. Sabi ko, edi pair siya. Oo, pero unfair siya sa sarili niya. So, damay ako doon. Kasi syempre kung hindi mahal ng Libra yung sarili nila, I don't think malalaman din nila yung tamang tao para sa kanila. So, kung hindi sila fair sa sarili nila, they will follow yung codependency instead yung path nila, lalo na yung mahihirapan sila. Yes, walang boundary ang Libra. Sobra. Okay, Scorpio. Maaari mangyari sa Scorpio for this week. Pero, pag heal naman ng Libra, which, bihira ako makakita ng Librang healed at wala, to be honest. Pero parang di paper. Bihira talaga. Kasi, to be honest, napakamapagbigay ng Libra, pero, hindi sila fair sa sarili nila. Kaya tuloy yung taong pag nagmahal talaga sila, yung mahal talaga nila, di rin sila fair. Okay. Scorpio, brand new love. Okay. Kung hindi ka magpo-propose, kung hindi ka pa ready for this week, I think magkakaroon ka ng itataas mo yung spiritual intimacy mo. Okay, ibig sabihin parang lalo mong paano papalaguin yung nararamdaman mo or lalo mo siyang i-heal, no? Sa paraan na kaya mo. Dahil you're getting ready na sabihin sa taong to. Might be your mirrored soul kasi andito yin and yang. Chariot na gantong card for me is always yin and yang for me and it's mirrored soul contract, no? Higher soul contract, yung best version mo yung lalabas. It's up to you kung best version mo or worst version mo yung lalabas, no? Pero, you're getting ready dahil alam mo na pag nagsama kayo ng kayong dalawa, tong dalawang to, magkaiba to eh. Pero same sila ng goal. Magkaiba lang sila kung paano nila aayusin yung isang problema. And, yun ang importante. Same ba kami ng goal? Malinis ba to sa bahay? Oo, malinis ako sa bahay, pero ang kaya ko lang gawin, maglaba, ganon. Tapos ako naman, ganon. Pero at least malinis. Yun yung goal nila. Pero kahit magkaiba yun. Parang ganon din eh. Yung pinaka-simplest way daw ng Scorpio. Andito din yung healing. Wow, ang ganda ng card for this week. Healing. Brand new spiritual intimacy. Papalaguin yun. Brand new love proposal. You're healing yourself and preparing for a collaboration with someone. Might be ka-work mo or nakasama mo na to. Or may natutunan ka sa pagkatao nito na alam mo na ito yung tao na goods for you for the rest of your life. Say yes, Char. Ba, malay ko sa'yo, bakit dalawa sa'yo? Brand new love eh. Or ayusin yung love. So, it's up to you. Ako madali nag-heal kasi Libra ako. At madali nahanap sarili ko. Oy, I'm glad for you, Dragon King. Pero hindi lahat ng Libra ganyan. My mom takes a lot of decades before siya nag-heal. And, through me pa. Okay? Kasi, Libra, they intend na alam mo yon, hindi makita yung tamang sagot. Kasi gusto nila, sila yung tamang sagot. Okay? Base sa paniniwala nila. Which is, hindi ko alam kung tama yun or mali sa ibang mga tao. May tama yun kasi at some point, may mali din yun at some point. Kasi yung mom ko, sabihin na natin na nagagalit siya sa isang tao because of that, because of this. Dahil nakalimutan niya magkaroon ng accountability. So, nung sinabi ko yung totoo sa kanya nung kahapon, Ma, hindi ako galit sa'yo, sabi ko sa kanya. Pero wag mo sisihin yung taong yun. Kasi sinabi ko yung totoo na siya yung may kasalanan nun. Tapos sabi ko, pero Ma, hindi kita sinisisi. Sabi ko sa kanya, hindi kita sinisisi about doon. Sabi ko sa kanya,
So, wag mong ibaling sa kanya. Kasi that time, sabi ko, wala na talagang ibang way, kundi yun yung gawin ko. Sabi kong ganyan sa kanya. So, nung parang natahimik yung mama ko, at least, alam niya na pinapatawad ko siya. Kasi, to be honest madaming way ako na parang sabihin na i-blame ang mother ko sa mga bagay-bagay na nangyari sa buhay ko. Pero, kahit kanino, I don't blame anyone eh. Nung sinaktan ako, yung gumawa sa akin ng hindi maganda, I blame myself kung ano ipapakita ko sa mundo. Kasi, ako, promise ang maraming way or sabihin natin na reason para sirain ang buhay ko. Okay? Kaya kong magnomo-nomo, kaya kong manglalaki, kaya kong gawin lahat ng bagay at magkaroon ng reason out na sasabihin ng mga tao, yes, valid yan. Pero at the same time, valid ba yun para sa akin? Sa pagkatao ko? Yun ba yung way ko? Gusto ko ba maging ganon? Thank you, AJ. So, it's really up to me, AJ. Thank you, AJ. So, kung alam niyo yun, kung gagawa kayo ng masama or mabuti, kasi nasa paniniwala niyo yun, valid ba yun sa pagkatao mo? Yun ba yung gusto mo? And kung ano yung alignment na gusto mo, ako gusto ko kasi maging ganto, so ano dapat kong gawin? Gawin ko yung ganto. Ngayon, thank you AJ, pero kung gusto ko maging, alam mo yun, maging, tawag di sugarelo, yan, umasa sa then, sige, magsugal ako. Pero iba yung gusto ko. Ayoko yung magpakita sa tao na hindi ako. Yun lang naman ako. So, kaya yun yung pinapalo ko. It's really up to anyone kung anong gusto nila. Yes, yun tama ay yun yung minamanifest mo at yun din yung dream mo eh. Thank you, Miss Cha. So, nasa sa inyo yun. Hindi ko sinasabi na huwag kayong magpakalito, huwag kayong magkamali. Ang sinasabi ko ay, yun ba yung gusto mong gawin? Pagka tinanong mo na kasi at alam mo na yun, promise ba kahit sinong maganda mandigaw sa'yo, si Ivana pa yan, Piolos or Guapo, Piolo Pascual pa, ang humabol-habol sa'yo. Kung hindi mo alignment yon, alam mo hindi ito yung taong para sa'yo. Hindi katulad ng mga taong hindi nila alignment. Ay okay, Ivana yan eh, pwede kayo i-show off. No? Or Piolo Pascual yan, pwede kayo i-show off. Hindi na siya for ganon. Parang ang tatanungin mo na, eto ba yung tao na same ng prinsipyo ko? Okay? Hindi ko sinasabi na perfect couple kayo o magiging perfect kayo or magiging banal kayo. Pares ba kayo ng prinsipyo? No? Parang katulad nung kay Ichan, pares ba sila, scammer, GF nga. Hindi, content lang nila yun, ha. So, pares silang scammer. So, nag-align sila. So, parang ganon. Kwela ba tong jowa ko? So, ano ba yung gusto kong partner? Ano ba alignment ko, no? Wala pa Melody wala pa siyang tapos na yung Saj. Okay? Tapos na siya. So, ito ba yung gusto ko? Kasi yung gusto kong partner is kwela. Okay? So, gusto ko yung kahit na kwela, pero alam yung magpaka-masculine, alam niya din magbigay ng emotion niya. Kasi all my life, naging masculine ako. But I'm not trying to say na hindi din ako magiging masculine pag kailangan niya ng tao na sasandalan, no? Pero, gusto ko alignment kami. Hindi yung habang buhay ako yung, kasi yung last na live-in ko, ako yung masculine eh. Ako pa yung feminine. Nagluluto ako pa tagasalo ng problema niya. Hello, Mon, ako pa lahat. Ako na lahat. So, parang ayoko na. No? Ayoko na ng gano'n. So, gusto ko ng tao na, alam mo yung tatawa ko, kasama kong payag umulan, kasama ko, payag mabasa habang nagmomotor kami nang umuulan. Tapos, kung titigil kami pag sobra na, yung nagtatawarin kami. Hindi Jess, hindi ako complete package. Why? Ba't ko nasabing hindi? Bakit hindi? Ganto lang. Naging nagger ako. Why? Syempre, kailangan ko magsisigaw doon sa ex ko. Kasi hindi niya ako napapansin. Tapos, laging, alam mo yun, manipulation, yung ganyan-ganyan. Umalis ako nung bahay doon. Nasa-realize ko, hindi pala ako sigaw ng sigaw. Malakas yung boss ko pag tumatawa ako, pag masaya ako. Pero not meant to be para isigaw ng isigaw yung nararamdaman ko. Kasi may tao palang makakarinig yung sayo. Okay pala yung malakas ang sigaw pag tumatawa ka.
Yung ganon. Pero pangit pala yung pagsisigaw-sigaw ka. Kasi ginagamit mo lang yung sigaw. Pag hindi ka naiintindihan ng isang tao at gusto mo maintindihan ka, pero iikot nila yan. Virgo ang ex ko, ha? Yes, ay sa tamang tao, pero wag natin kalimutan ng mga lalaki. They also should have a safe space para ilabas din yung feminine side nila. Kasi awang-awa ako sa mga lalaki na hindi nila alam kung saan nila ilalagay yung lungkot nila. Kaya ang binagbibigyan nila is kapwa nilang lalaki, na which magiging defensive yon at magsisinungaling sa sarili nila na ganito dapat ang gawin. Kahit, to be honest, kailangan nila minsan maging weak, no? Align in love. Badyo kasi hindi ko talaga alam yung sagot kung alignment ba sa ugali or same vibes o sa love. Basta ang alam ko, pag mahal mo, dapat mahal ka din. Ngayon, kung ikaw lang nagmamahal o siya lang nagmamahal, hindi kasi totoo yung tao na mas mahal ka dapat. Bakit ka mas mahal? Baka dahil kailangan ka. Thank you, Cha. Oo, yun. Yung Isa yung hinahanap ko. Kaya, sana. No, so, let's go to our... Oy, wala na. Virgo. Virgo is 0111. Yun kasi talaga promise, pag nahanap mo na isa, it will align talaga eh. Hindi yung naghahanap ka lang. Naisip ko lang to noong 2023, kung yung minahal ko noong 2023, hindi siya nagmadaling palitan yung ex niya. Or naging honest din ako. 2021 na kasi ako single, pero hindi ko sinasabi kasi parang ang sabi ko lang, pwede pa naman ayusin ata. Yun, hindi ko tuloy sinabi na, ready ako, parang ganon. Siguro, hindi sana siya nagmadali, tas naging honest ako na nag-single na ako noong 2021 pa lang. Siguro, baka may chance. Pero dahil nagmadali siya, nung na-broken hearted siya ng ilang buwan, naghanap siya agad, nilibre niya agad ng Ben and Beyond, instead na ako. Kasi akala niya naka-in relationship ako. Tapos akala niya hindi ako sasama. Ayun, sayang. Alam mo ba, nakita ko pa yung post niya, akala ko nagkukunwari lang siyang malungkot. Yung pala malungkot na siya. Give and take talaga. Ay nako, Cha, ikaw lang makakasagot yan. Tapos nakulot si check mo yung moon and rising mo. Yes, tapos na Arctic. So, hindi karmic yan. Hindi ko masabi, to be honest hindi ko masabi kung karmic siya, yung nangyari sa akin. Pero isa lang masabi ko, I learn a lot. Karmic siya kung magpapatuloy yun ang hihila ng buhay ko. Pero, naturuan ako ng tao na tapiliin yung sarili ko. Hinanap ko yung mga sagot sa ibang tao. Siya lang ang nakasagot ng inner voice ko. Siya lang nakasagot ng bagay na yan. Tapos tinuloy-tuloy ko na, hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Okay? Okay, Virgo. Oh, hindi ko... Karmic ba siya? Wala na kasi akong galit sa kanya, pero wala na rin akong pag-asa sa kanya. Yung 2023, wala na rin. Although, nakikita ko yung mga signs about sa kanya, pero for me, let it be. Kasi baka mamaya, malay mo, may mga nakikilala rin kasi ako kaninya, ganon. Kumbaga, basta lalayo na lang ako pagka nakita kong hindi ganon. Hindi naman na siya babalik. I think may asawa at anak na yun. SK pa naman yun. Hindi, Sagittarius ako. Hinayaan ko, SK siya. Saka ako nga pala, pinili niya nga pala yung stability niya kaysa yung heart niya. Kasi nga, yung person na yun, kilala yung magulang niya. Yung GF niya, kilala yun. Asawa niya na ata ngayon. Alam ko kasi kasal na siya, may baby na siya eh. No? Hindi ko na nai-stalk yung FB niya, pinagbablock ko kasi lahat talaga ng may sa kanya, kahit mga kaibigan ko, pinagbablock ko talaga.
Bakit? Hindi ako galit, pero nagiging bitter kasi ako sa sarili ko. Hindi ako galit sa kanya o sa asawa at anak niya. Nagiging bitter ako sa sarili ko, kaya binlock ko siya. Hindi yun para sa kanya, kundi para sa akin. Kasi pwede naman, yung crush ko nga dati, yung sabi ko nga sa yung Scorpio na magiging kami sana, di ba? Ini-stalk ko pa yun eh. I feel good, di ba? Kahit nga sa anak ko siya kasi, pero sa kanya kasi nagiging bitter ako, kaya binlock ko siya. Yun naman yung reason nun, hindi para mag-cut off or what, or magsisi siya. No. Para mawala yung bitterness ko sa sarili ko. Nunod na ko, hindi niya alam. Kaya nga nakatakip to eh. Promise, hindi niya alam. Pero alam ko naman dati na nai-stalk niya ako. Pero ngayon hindi niya. Binago ko kahit number nito. Pagka alam niya pa, naku, ewan ko na lang. Mga manliligaw ko yan. Yung mga stalker dyan, isang manliligaw ko. Ewan ko sa kanila. Okay, meeting. Virgo, makikipag-meet ka. Or nakipag-meet ka na, hindi natuloy yung meeting. Okay, so supposed to be dapat may kausap ka na tao, Virgo, pero hindi natuloy. Kasi protektado ka ni Archangel Michael sa sitwasyon mo, okay? May obsession ka towards this person, pero hindi na kayo magkakaroon ng balikan. May nakikita ka ng sign about doon na dapat tapusin mo na tong relasyon na to, or else lalo kang masasaktan. So, yeah. Hindi pa to kasi alin yung tawag dito, yung about sa career. Pero pag lumabas naman yun, no? So, yeah. Kung ito ang current situation mo, Virgo, then the reading na this week is for you. Okay. Kung nanonood, posible kasi talaga eh. Binago ko na kasi talaga yung mga number ko. Nagbago ko na number dahil sa kanya kasi nararamdaman ko talaga siya. Pero, ngayon, siguro hindi ko na maramdaman kasi talagang, nag-cleanse talaga ako. Sage, Palo Santo. Kasi, ayoko maging bitter sa sarili ko. Ayoko din maging ako, yung bagay na hindi ako. Kasi why? Pag in-stalk ko siya, mainggit ako doon sa girl lalo, diba? So, kunwari, magiging ganun din ako. Gusto ko din maging ganun. Hindi naman yun yung gusto ko talaga. Tinanong ko na yung sarili ko, anong gusto ko. Gusto ko yung taong malakas tumawa. Funny. Sino mga katulad ni Bayanig? Parang hindi ba pa erong Bayanig? Ganon. Ayan. Isa kayo napapatawa ako. Yung wala siyang problema pag tumawa. Ang lakas ko kaya tumawa, guys. Cord cutting. Alam ko yan. Automatic siya. Ganon na. So, yeah. Okay. Virgo, this week magkakaroon ka ng komunikasyon sa isang tao. Palitan yun. Kung dating wala kayong movement. So, probably, movement, magkakaroon na kayo ngayon. So, hindi ka makakapag-decide kung i-continue mo yun, pakikipag-usap sa taong yun. Iniisip mo kasi baka manipulahin ka lang or ma-waste lang yung resources mo sa taong to, sa pagbibigay mo dahil you're not sure eh. Pero mananaig dito yung paniniwala mo na mananaig yung paniniwala mo na kailangan mo pa rin i-continue dahil kung may tiyagami nilaga. Ang problema, kailangan mo na nga i-cut to. Okay? Kasi hindi lahat lagi nilaga. Malay mo, ayaw mo ba ng kalderetang baka? Malay mo para yung sayo. Maniniwala ka pa rin kasi na parang, kailangan ko i-continue to, unahin mo to, kaysa yung puso mo. I-continue ko nga yung relasyon ko dun di puso ko. No! Utak mo yon. Kasi kung puso mo yung susundin mo, Virgo, mamahalin mo sarili mo. Pipiliin mo yung sarili mo kaysa yung taong to. Ba't ko naman pipiliin? Mahal ko nga. Dapat hindi sarili ko. Paano mo nga matututunan mahalin ng ibang tao kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo? Parang ex ko lang, no? Sabi niya, bilan kita ng ganito, bilan kita ng ganyan. Ayoko nga, huwag mo ako bilan, sabi ko sa kanya.
Kaya kong bilhin yan. Paano ko maniniwala na gusto mo sa akin bilhin yan, hindi mo nga mabili yung bagay na gusto mo? Ginanon ko siya, ayun, nagulat siya. Kasi nga, hindi mo kayang ibigay yung isang bagay na hindi mo nakukuha sa sarili mo. So, kunin mo muna, okay? Bago ka magsabi-sabi na kailangan i-continue yung relasyon yun kasi I don't think na magiging ganun siya. So, let's go to our Aquarius. So, andyan na ba yung Aquarius? May Aquarius pa ba? May Aquarius pa ba? Wala si Ann kasi. Oh, wala yata. Ayun, si Aiza. Yes, yun. Oh, 120. Si Bex, ayan pa. Yay! Malapit tayo dyan sa magandang part. Melody. 20. Okay. O, 120. So, let's go Aquarius. Tingnan natin ang current situation ng Aquarius. Yan. Puro chismisan kasi tayo, Char M. Pero at least may natututunan ako sa inyo din. Ayan. Aquarius. Welcome, chat. Thank you. Okay, Aquarius. May bagay na hindi ka pwedeng sabihin. Aquarius, so natitriggered ka? Saan? Oh, you're triggered sa either sa'yo, sa mirrored soul mo, o sa dalawang taong may mirrored soul contract. You're triggered about that. So, na-obsess ka doon sa divine feminine na chine-check ng divine masculine. Are you in a third party or this person is in a third party or hindi ko alam, no? So, G1, thank you. So, it's up to you. Aquarius, kung saan kayo, okay? Parang gusto mong gantihan tong divine feminine na to. Anong ganti? Gusto mong bigyan ng heads up yung divine feminine about sa divine masculine? Na kung anong klaseng tao tong lalaking to or despite of their gender, basta yung masculine energy sa buhay mo na chine-check yung divine feminine. Gusto mong sabihin na okay, it's up to you kung anong gusto mong sabihin. Kung kasinungalingan or what or kung ano yung naranas mo, I'm not really sure. Okay? I'm not really sure. So, if this is the first time na, warning ba? Or, I'm not sure kung warning kasi, at the same time, parang kung ano yung naranasan niya, or sabihin natin, or taliwas, kasi sabihin na natin, ganito, Melody, no? Halimbawa, ako, ang Aquarius, so, etong divine feminine, ito yung naranasan ko doon sa masculine. Ginagaslight niya ako at lagi niya kasi tinitingnan tong divine feminine, no? Kasi yun yung mahal niya. So, ginagaslight niya ako. So, yun yung sasabihin ko. So, hindi ko sasabihin yung totoo na, uy, mahal na mahal ka niya or what. Parang ganon. Yun yung sinasabi ng guides ng Aquarius ko. So, this is the first time na parang it's against. So, wag kang gagawa ng kahit anong mali, Aquarius. Especially to mirrored soul contract. Babalik yun sa'yo ng bongga. Hayaan mo sila. Focus ka sa sarili mo. Okay? Yun ang pinakamagandang gawin mo, Aquarius. Oh my God. May Aquarius ako sa sign pero hindi ko gawain yan. So, tingnan natin ngayon ang maaring mangyari sa Aquarius. Kung yan ang current situation mo, kung hindi, check your other, zodiac sign. Meron tayong moon rising, okay? So, let's see. Prince! Tapos na yung Virgo! Anyari sa'yo? Kakatapos ka lang. Andiyan ka ata kanina, niloloko mo ko. Aquarius. Okay, 4 yung binigay sa akin for this week. Okay. So, mag-spend time ka sa mga ibang tao as of now para magkaroon ka ng fresh ideas and fresh of mind na nakikita ko dito. Pero,
mananaig naman yung empathy mo. So, yeah. Magiging okay ka naman. Pero at the same time, may mga tao din magtutulak sa'yo. So, be careful. So, mag-i-stand still ka. Magkakaroon ka pa rin ng victim mentality, to be honest. And mag-a-avoid ka ng sacrifice. So, parang hindi mo pa rin siya bibitawan, no? Yung kung ano mang meron ka as of now na sitwasyon. Kasi, okay, Aquarius, acknowledge natin na you are a victim dito. Pero, paano ka makakaalis sa pagiging biktima? Di ba dapat pakawalan mo yung taong hindi ka mahal? Kasi, kung hindi mo siya papakawalan, dahil wala siyang accountability o wala siyang balls, no? Hindi, hayaan mo mag-suffer yung tinitingnan niya. Yun yung pinaka-bench revenge. Diba? Wala kang balls. Hiwalayan ako. O, hindi ako na lang dahil mahal ko sarili ko. I respect myself. Yun ang pinaka-best revenge na nakikita ko for you, Aquarius, no? Pero, di ba, paano pa siya magkakaroon ng balls towards the divine feminine na gusto niyang makuha kung, tawag dito, sa'yo pa lang, hindi niya kaya magkaroon ng accountability na sabihin na kung mahal ka niya or hindi. Unless talaga hindi mo na siya talaga pinakawalan, no? Hindi tayo maghihiwalay, sorry ka na lang, bubunyag ko lahat, blah, blah, blah. Okay? So, it's up to you. Yeah, okay? So, yeah, meron ka magiging regret at makikita mo yung mga disappointed na nangyayari as of now kasi pinipilit mo isang sitwasyon na hindi dapat. Okay? So, magkakaroon ka ng first step sa desisyon mo. I think yun nga yung umalis sa sitwasyon na yan dahil you want to offer yourself a love na hindi kayang ibigay ng taong to, which best revenge, baby. I love it for you. At least natauhan ng aking baby. So, that's for my Aquarius. Next is Gemini. Hello, darling. Gemini is 0126. Diyos ko, promise. Mas ang sarap pinaka-best revenge na yun. Welcome, Bex. Pinaka-best revenge yun, no? Wala kang ambol sa karoon accountability sa akin. Di, sige, pasa kita dyan. Okay. For my Gemini. Current situation ng Gemini, please. Thank you, darling ko. Okay. So, sarap nun. Okay. Gemini. Current situation ng Gemini. Please. Okay. Okay. Darling, tapos na yung yung Aries. Check mo yung moon and rising mo kasi hindi lang naman isa sa zodiac sign natin. Meron pa ako ritong Capricorn sa Pisces. Yan. Baka meron ka ng isa. Pero check mo rin yung tawag dito, check mo din yung current situation kasi malay mo current situation mo yon para sa'yo rin din yun, no? So, kaya natin binabasa yun kasi minsan kahit Libra, yun ang sitwasyon nila, hindi yun ang sitwasyon nila, so hindi yun para sa kanila, di ba? So, kay Gemini, anong tinatapon ng aking Gemini? Wag pera, sa akin mo na lang. Darling ka, thank you. Okay. Yung gusto mong gawin, Gemini, ay hindi mo ginagawa. Might be sabihin yung nararamdaman mo kasi ina-avoid mo yung taong to at napakataas ng napaka-defensive mo na masculine, okay? Energy despite of your gender. Okay? So, if this is your current situation, Gemini, then the reading is for you, okay? Ang aking air sign din, yan ang kapatid ko, Gemini. Gemini yung magkapatid sa tawag dito. Tapos na siya, darling ko. Yung Aries. Pangalawa yan eh. Pero may i-upload pala ako sa YT ko and FB. Ohana's Tribe. Yan yung spell. I-check niya na lang siya. Okay, so let's go. Okay. Baka dyan naka-align kayo. Bukas naman, may love reading ako. Ayoko na lang magsalita. Minsan di ako natutupad. Kasi nga naulan, guys. Okay. Strength card
for my Gemini. Straight for what? Gusto ko makita. Ooh, ready for a heartbreak. Ooh, ready for a heartbreak. Masabi, sabihin. So, aalis ka sa isang lugar or sitwasyon dahil feeling mo unwelcome ka doon. Pero mabubuhay naman yung inner child mo. Mabubuhay yung pangarap mo na nawala dahil nandun ka sa sitwasyon na yun that time. Magme-meditate ka, magkakaroon ka ng renewal sa sarili mo. At this time around, pag alis mo sa sitwasyon na yon or sa place na yon, magkakaroon ka ng self-protection. Kung parang dati, Gemini, post ka ng post na mga nangyayari, this time around parang, you will keep it to yourself. Parang, alam mo yon, kung walang nakakaalam, hindi mauusog. Okay? Sasabihin ko sana devil eye. Pero usog ang sinabi ng guides. So, that's for my Gemini. Let's go to our Capricorn. 0131. Tama, no? Dalawa na lang. 0131. Uy, natapos ko rin siya, be. Kasi nga, ginigib up ko na pagkatapos. Pag walang nanonood, ginigib up ko. Okay. Capricorn. Hello, Boss Ken 86. 8614. 5 exchanges. 6 for me is give and take. I'm not sure bakit dapat nga 5 eh. O nga, maubos ko nga siya ngayon eh. Nung last time kasi nagka-brown out. Kasi hindi ko ramdam. Solar na kayo. Ay, hindi ako nagbebenta ha. Pero ibig ko lang sabihin, for your own good. For your own good, guys. Solar na kayo. Mag-invest kayo doon. Pataas kasi siya. Para siyang gas. So, alam mo yun. Pati Meralco pataas. Not na para against to them. Pero makatulong din sa kanila. Kasi kulang na nga sila sa power source. Diba? Okay. Capricorn. Uy. Okay. So, wala kang ginagawang action towards sa isang bagay na chine-check mo through online or kung tao to. So, wala kang ginagawang, hindi mo sinasabi yung tinitingnan mo siya or kung anong gusto mo mangyari. So, feeling mo alone ka pa rin as of now. Siguro dahil nga hindi mo pa nakukuha yung bagay or yung taong gusto mo. Pero, you keep the faith, no? Nag-wish ka pa rin na sana. And may na-realize ka during that period na single ka. So, para to sa mga single. So, if you're double, I don't think na para sa'yo to. Bakit? Kasi may safe space ka, Capricorn. Na-realize ka na gusto mo mangyari sa future mo. Lahat naman tayo. Pero, I mean, this time, hindi nga pala lahat ng tao na-realize ko anong gusto nila sa future nila. Tinatanong ko sila eh. Hindi nila alam. So, hindi pala. Akala ko isa easy tanong, no? Na parang sinabi mo, oy, ano gusto mo in the future? Wala, hindi mo sa... Darling ko, tapos na siya. Mag-ano ka na. I-follow mo na lang ako kasi may replay naman. Pero hindi ito yung replay baka yun naka-align sa'yo. Okay. For my Capricorn. Uy. Okay Ang base ng cards ng Capricorn ng guides mo towards you. Uy. Aray. Ang sakit sa mata. Nainggit ako. Wait lang. Bagay, hindi naman lovers, puro love, di ba? Okay, lovers card, overall energy. Sakit sa mata. Thank you, darling ko. Hi, Rene. Okay. So, kung hindi about to sa love, or you, alignment with the person that you love, baka value alignment sa sarili mo. Thank you, Ki. Or choice para towards sa alignment ng union. Okay? Sakit sa mata. Ganun, okay? So, meron mga nagkakaroon ng delays pa rin dahil kailangan mo ng plan and tawag dito, progress dito.
So, expect mo ha, although sinasabi na unexpected delays yun, pero magkakaroon pa rin ng delay. So, kasi may makikita ka pa rito na parang, malalaman mo na niloko ka ng isang tao ha, para mapalayo sa isang tao. Okay? Para lumayo yung loob mo sa isang tao or para lumayo yung loob ng taong to sa'yo. So, malalaman mo yun. At parang babalik ka sa taong to at ipapakita mo na may nabago. Okay? Or alam mo na yung totoo. Although, you will test it na parang, alam mo yun, unti-unti na papakita mo na, something, alam mo yun, mag-ano ka kasi mag-observe ka muna bago mo sabihin yung totoo, no? Pero ipapakita mo na hindi ikaw yung ganon or hindi na yung ganon yung tingin mo sa kanya, katulad ng sinasabi ng iba. Kasi ang nakita ko rito, may taong nagsabi ng kasinungalingan about sa'yo or about sa kanya. Okay? So, etong taong to na nagsabi ng kasinungalingan, ito yung taong may gusto sa'yo na at some point, ininuman mo yung ininuman niya. Okay? Yun yung gusto kong sabihin. Pero ngayon, parang hindi mo nagagawin na kumagat sa kung ano man yung, alam mo yun, yung pain niya para maakit ka or what. So, ingat ka doon sa taong to. So, yeah. Sana, di ba? So, let's go to our Pisces. 0136. 0136. Para ba sa kanya yan? Yung love life, babe. I love your name, babe. Babe! Para kahit dito lang, may babe ako. Wait lang. Babe. Isasabihin ako. Bukas pa yung love life, okay? So, follow mo ko para may notification ka. Okay, babe? Bukas pa yung love life. Tapos na rin tayo, Pisces. 0136, okay? Melody, okay nga yan. Mas better na mag-ingat. Kasi at least alam mo yung maaari mangyari around you, no? Dati ini-ignore ko din yun. Ayun. Bukas tayo, love. May darling ka na, may babe ka pa. Oo nga, may darling ko ako, may babe pa ako. Ay, kikilig tuloy ako. Syempre. Hindi, kung ano man ang paniniwala mo, gawin mo. Pero, at the same time, Melody, ready ka dapat sa consequences. Para, alam mo yun, madali rin siya mag-bounce back. Parang yung, ewan ko ba, lagi ko kasi chine-check si Ichan. Sabi niya nga may tawag dito, alam mo yun, kung may nakabangga sa'yo, kung mindset may pera. Dahil ko bukas, love reading tayo. Sige, Kim, PM mo lang ako. Okay. Teka lang, wait. Pisces, current situation ng Pisces. Yes, kaya pa naman. Last na to, Kim. Pisces, last na to. So, kaya naman. Okay. Oy, pero tinanggal ko nga pala guys yung video call reading Nade-drain kasi ako. Saka hindi ako makahindi. Umaabot ako ng 2 hours. 1 hour lang, 30 minutes lang yung umaabot ako ng 2 hours. Kaya ayoko na. Friends, hindi ko kasi siya masasagot ng ganun. Wait lang ha. Ano bang horoscope mo? Check mo. Ayan, nice Kim. Okay yan, Kim. Okay, so Pisces, current situation is entrapment sa isang sitwasyon. Biglang nagkaroon ka ng responsibilidad na hindi mo inaasahan as of now. So, kung wala ka nun, hindi to para sa'yo, okay? So, kung hindi ka Pisces, pero sa isang situation na bigla ka nagkaroon ng responsibilidad, might be para sa'yo to. Bakit? Bakit nangyari yon? Kasi di ba yung intervention yon, okay? May bagay na hindi mo lahat makukuha or may bagay na makukuha mo na hindi mo alam. Okay? So, dahil doon, parang umiinit yung ulo mo as of now. Nag-spend time ka sa online, pero hindi mawawala yung problema
back to reality ka pa rin. Okay? So, ito ang current situation ng aking Pisces. Then, yung reading na to ay para sa kung hindi ka Pisces, current situation mo yan, pasok ka pa rin dito. Okay? Dahil hindi lang isa zodiac sign mo, be. Okay? So, let's go, Pisces. Maaaring mangyari sa Pisces for this week. Ang cute. May mga jowa na pala ako dito. Hindi ko alam. Sana all. Nasa zodiac sign ba yung relasyon? Depende. Kung sinong mahal mo, mahal ka, doon ka. Okay? Kung sinong mahal mo, mahal ka. Huwag yung mahal ka lang. Huwag yung mahal mo lang. Okay? So, Pisces. Completion din ngayon. So, mahanap yung sense belonging mo. So, akala mong mabigat na pasanin mo is magiging maganda rin pala yung outcome. Yes, blessing in disguise, no? Yung magiging pakiramdam mo. Ano meron dito sa Divine Feminine ko? Oh! Okay. Queen of Cups, clarifying the Emperor. So, it's either, okay, so Divine Feminine, kung ikaw ay feminine energy despite of your gender, yung pagiging nurturing mo, may pupuntahan siya. Okay? Dahil yung person na masculine energy sa buhay mo, this person is ready, no? Na magkaroon ng priority to fight back, to protect. No? Magiging feminine energy ka. Now, if you're the Pisces na masculine energy despite of your gender, meron ng kalalagyan yung emotion na hindi mo mailabas dahil for so long, ikaw yung nagiging sobrang tigas at hindi mo pwede ipakita yung kalungkutan mo. Etong Divine Feminine sa buhay mo, excuse me, teka lang, ang magbibigay sa'yo ng the flow. Okay? Papasok dun yung emotion mo. Makakatulong to sa'yo yung taong to. Yung mga bagay na hindi mo dati kayang harapin, yung lungkot, pwede sa kanya. Meron ka ng kasamang pwede nung maging malungkot. Kasi etong taong to, hindi kayo judge yung Divine Feminine ito, no? Yeah, warm water. So, magiging overcommitment ka dito. So, ingatan mo. Aranay-nitis ko na naman. Kasi baka mahirapan ka mag-juggle sa mga bagay na dapat meron ka pang priority. So, make sure na i-balance mo for this week. Kasi kaya siya. Pag naging out of hand siya, humingi ka sa tulong sa partner mo. Kaya niya tumulong. In a way na kaya yung sa paraan niya, ha? So, kung halimbawa ka-questionin mo yung paraan niya, wag. Kasi baka makatulong yan or may matutunan ka din. Yan sinasabi ng guides mo. And last, so, yung sinasabi kong blessing in disguise, yes, magkakaroon ng peace after trouble. Kasi nga hindi mo akalain na makakatulong to, makakaluwag ng burdens mo, makakagaan. At both kayong dalawa magkakaroon ng resolution. So, kaya siya sinabing divine intervention, no? It was meant to be happen. Na akala mo, uy, bigat nito, pasanin to, responsibility to. Pero not knowing na hindi pala yung responsibilidad. It was God gift sa'yo. Para makita mo na, uy, may ibang way pala. Uy, matututunan ko pala to. Uy, meron na akong partner. Or may kasama na ako. Uy, may tao na makakaintindi sa akin, finally. So, yeah, nice. Naintindihan mo siya for this week. So, I'm glad for you, Pisces. At inggit din ako. Okay? So, yeah. Bye-bye, guys. Thank you so much, no? Ano yan, darling ko? Okay. So, bye-bye.
Okay, bye-bye guys. Always make a choice kung saan kayo magiging masaya and always pray to everyone. So, lagi niyo alalahanin. Kahit yung mga tao na naging masama sa atin, thank you din, Melody. Ipag-pray niyo na rin. Okay? Kasi si God lang naman makaka-judge, no? Malay niyo kasi masama sa atin. Pero mabait naman sa iba. Okay? Thank you din, Jess. Bye!